Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roon ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila, "ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nagpabinyag?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kaniyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumasok sa sinagoga at nakipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kanyang third missionary journey, si Pablo ay tumigil ng matagal sa Efeso. Mga 3 taon siya roon. Pagdating niya doon, may nakatagpo siya ng mga tao na may pananampalataya pero hindi pa buo ang kaalaman nila. Hindi nga din nila alam na may Espiritu Santo. Nabinyagan lang sila sa binyag ni Juan Bautista. Piniliwanag ni Pablo na ang binyag na ibinigay ni Juan Bautista ay paghahanda lamang. Pinagsisisi sila sa kanilang mga kasalanan upang maging handa silang tanggapin ang isang mas dakila pa kaysa kay Juan, si Jesus, na siya ang Kristo. Pagkatapos na sila ay maliwanagan, pininyagan sila ni Pablo sa ngalan ni Jesus at bumaba din ang Espiritu Santo sa kanila. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo ay nakipagdebate sa mga Hudyo upang patunayan sa kanila na nandito na ang paghahari ng Diyos. Kung ipagpatuloy natin ang kwento, makikita natin na naging matigas ang ulo ng mga Hudyo. Kaya si Pablo ay nagsalita na lang sa mga Griego. Dahil sa nandoon naman si Apollo sa Corinto, tumigil na lang muna si Pablo sa Efeso. Isa ring malaking lungsod ito. Pero ang mga tao doon ay deboto ng mga Diyos-Diyosa ng mga Griego. Ang ginawa ni Pablo ay dalisayin niya ang mababaw pang pagkakilala ng mga Kristiyano tungkol sa pananampalataya at sinisikap niya na kumbinsihin ang mga Hudyo doon na si Jesus na nga ang ipinangakong Kristo. Iba-iba ang mga audience ni Pablo. Nag-a-adjust siya sa kanyang pagtuturo sa kanila. Dito natin makikita ang pagtsatsaga ni Pablo. Talagang masigasig siya. He does not wait for any ideal situation.
kung ano ang sitwasyon na nandyan, kung sino ang taong kaharap niya, pinapaabot niya sa kanila ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sana mayroon din tayong ganyang apoy sa pagmimisyon. Dakilang San Pablo, ibahagi mo rin sa amin ang apoy ng iyong puso na ipalaganap ang magandang balita. Maging masigasig din kami na magpahayag at magpaliwanag sa iba tungkol kay Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.